So, ngayon po, di po ako mag-preach. Ano lang, a little teaching. Para, ano lang tayo, light lang. So, susundan ko po dito yung, doon sa pinrich ni Pastor Nicky na Sunday, nag-struck sa akin yung verse ng Revelation 13:8. Napakaganda po kasi talaga. Doon ako nakapagbuo ng i-share sa inyo ngayong gabi. No? Sabi sa Revelation 13 verse 8, handa na po ba makinig ang bawat isa? Hallelujah. And all the people who belong to this world worship the beast. They are the ones whose names were not written in the book of life that belongs to the Lamb who was slaughtered before the world was made. So clearly, even bago palikhain ng Diyos yung buong sanlibutan, si Jesus Christ ay naialay na para sa atin. Amen po ba? Okay ba yun? Ganda nun, no? It's a great assurance for everyone who, na talagang tumanggap sa Panginoon na even before kapang ipanganak, talaga namang sinacrifice na ni Jesus yung sarili niya para sa'yo. Tayo po munang lahat ay yumuko at manalangin. Ama, marami pong salamat, O Diyos, sa iyong wagas na presensya na iginawad sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa, mga kapatid ko, Lord. Thank you for the provision, for the blessing. Thank you for sustaining us always. And thank you, God, dahil minsan pa, kikilos ka sa aming kalagitnaan ngayon, magpapahayag ng iyong salita, magbibigay sa amin ng kalakasan, ng encouragement, O Lord. Security, O God. Hope and faith sa bawat isa. Maraming po salamat, Lord. Hide me, Panginoon, sa iyong likuran. Ngayong kaluwalhatian lamang ang mahayag. Kayo makita ng bawat isa. Marami pong salamat sa iyo pong papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus at ng lahat ay magsabi ng Amen. Ang title po natin ngayong gabi is Predestined for Greatness. Predestined. Alam niyo ibig sabihin ng predestination? Alam niyo yung final destination? Hindi po yun. Kasi final yun eh. Predestination. So, sundan natin sa verse para hindi tayo, no? Ephesians 1:4-5. For He chose us in Him before the creation of the world. Kailan daw po tayo pinili ng Panginoon Diyos? Before the creation of the world, pinili ka na ng Diyos. He chose us in Him before the creation of the world. Wala pa yung magulang natin, wala pa yung ninuno natin, pinili na tayo ng Diyos. Kilala na tayo ng Diyos. Okay ba yun? Alam na ng Diyos yung pangalan natin, tapos na yung storya ng buhay natin, kilala na tayo ng Diyos. To be holy and blameless in His sight, and in love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will. Ito pa isang verse, dalawa po yung main verse natin. Romans 8:29-30. Sabi naman po dyan, alam niyo yung Romans 8:28, yung favorite natin, Romans 8:28, that God is working all things together for the good of those who love Him and who are called according to His purpose. Yung 29 po yung karuktong ng 28, tama? So yung sa 29, yung ito po yung sabi, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Ngayon, gusto ko pong maintindihan ng bawat isa. Ano po ba yung predestination? Parang unfair naman si Lord na hindi pa nililikha yung mundo, pili na pala yung mga maliligtas. Eh paano kung hindi pala ako yung isa doon sa pinili? Eh di sayang naman yung effort ko ng pagsimba-simba. Sayang naman yung lahat ng ginagawa ko. Yung pala sa dulo, hindi pala ako kabilang sa predestination. It's unfair. O, parang ganyan naman. Pero malinaw po sa verse, sabi diyan, for those God foreknew. Ang ibig sabihin po rito, ang Diyos natin kasi, He is not bound in time. Naiintindihan po natin yun? Hindi siya bound in time. May verse tayo, mamaya, nandiyan din yung verse na yun. Yung sinasabi ng verse na, He can declare the end from the beginning. Hindi pa nagsisimulang likhain yung buong mundo, alam na ng Diyos ang mangyayari. At sabi sa verse 29 ng Romans 8, for those God foreknew,
He also predestined. Ibig pong sabihin, mga kapatid ko, nakita na ng Panginoong Diyos ang lahat-lahat ng taong ipapanganak sa buong mundo hanggang sa dulo ng panahon, at nakita niya na kung sino yung mga taong tatanggap, maniniwala at mananampalataya sa Panginoong Hesus ng kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam na ni Lord yung kung sino. At yung mga taong nakita niyang tatanggap sa Panginoong Hesus, He also predestined. Doon pumasok yun. So sa lahat ng nakita ng Diyos na tumanggap sa Panginoon, tinalaga na niya. Pinredestined niya na ano raw? To be conformed to the image of His Son. Hari nawa, ikaw na nakikinig ngayon, ay nakita na ng Diyos na talagang totoong nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Meron po ba akong kasamang totoong nananampalataya sa Panginoong Hesus ngayong gabi? Ito pong pag-aaralan natin ngayon should give confidence sa bawat isa and assurance for those na talagang sure na sure siya. Sino ba naman pangit naman kung ikaw di ka sure, no? Kaya ngayong gabing to, tutuldukan natin yung pagiging sure mo na ikaw ay isa sa nakita ng Diyos na talagang nanampalataya sa Panginoong Hesus at itinalaga niya. Pinredestined na. Bago palikahin. Ang galing nga ni Lord eh. Dati ilang beses nagiging, ako naging tanong nyo na rin to sa mga isip-isip ninyo. Lord, bakit kasi gumawa ka pa ng bunga, puno ng bunga tungkol sa mabuti at masama? Sana hindi mo na yun inilagay doon, Lord. Alam mo na pala magkakasala rin naman sila. Oo nga, alam na nga ni Lord na magkakasala rin sila. Pero alam din ni Lord ang solusyon. Hallelujah. So tuloy-tuloy natin. Sa 30, and those He predestined, yung mga itinalaga niya, meron po ba akong kasama rito na sure siya na pinredestined siya ni Lord? Kasama siya doon? Hallelujah. In Jesus' name. And those He predestined, He also called. Tinawag din niya. And those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. Grabe si Lord, talaga mapapakanta ka ng kaibuti ng Diyos talaga. So, bigyan ko kayo ng analogy or para madaling intindihin sa mga hindi masyado makaintindi ng predestination. It's like this. For example ako, meron akong time machine. Tao lang ako pero may time machine. Then nakita ko na sa future, meron akong gagawing reality show na mahihirap ang challenges. Talagang mahihirap na challenges. Pero dahil sa future, nakapunta na ako, kilala ko na kung sino yung mga magte-take ng challenge. Okay? Yung mga talagang tatapos sa challenge. So in this reality show, sa present time, nag-start ako ng reality show, I give challenges sa bawat isa. Mahihirap na challenges. Pero alam ko na kung sino sa mga taong to ang talaga makakatapos. At dahil alam ko na kung sino, etong mga makakatapos na to, talagang siguradong bibigyan ko ng napakaraming pabuya. Talagang itong mga makakatapos dito, talaga namang sigurado ko magiging mga bilyonaryo. Mga ganun. Maganda ang inihanda. Kasi mahirap naman yung tinahak. And that's like predestination. Hindi final destination, predestination. So God is not unfair. God is not unfair. Never ever think na unfair ang Diyos. Unfair naman si Lord eh. Paano pala kung hindi ako nakabilang dun sa mga nakita niya? Hindi nga unfair si Lord. Predestination is not random. Hindi lang basta itong mga taong to, mga taga dito, ito maliligtas, ito hindi, ito pangit to, hindi maliligtas, ito hindi maliligtas. Hindi po ganoon. It is not random.
May verse sa Timothy, sabi, ang desire ng Diyos ay ang lahat ay maligtas. Desire ng Diyos yun. Kaso hindi talaga lahat maliligtas. Kaya ngayong gabi, habang pinag-aaralan natin to, I want everyone na talagang, bago ka lumabas dito, tiyakin mo talaga na kasama ka dito. Kasi ayaw ng Diyos na hindi ka maliligtas. For example na naman, nasa Titanic tayo. Di lumubog si Titanic. May dumaan na isang bangka. Hindi ka na, sakay ka na dito. Hindi. May darating. Ang gusto ko kasi yung medyo maganda-ganda, ganyan, whatever. Hindi, kaya ko to. Hindi ako mamamatay dito. Di wag. Lahat po tayo, whether we like it or not, is talagang nakatadhana unang-una. Actually, hindi na nga nakatadhana eh. Ang gusto kong sabihin, lahat po tayo dito is may tendency sa mapunta sa impyerno. Dahil sa kasalanan. Okay ba yun? Ang Diyos, sa pagmamahal sa atin, pinadala ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Nagkatawang tao. Siya ang pinarusahan, siya ang pinahirapan, siya ang pinatay. Upang yung kabayaran na dapat sa atin, yung parusa na dapat sa atin, napunta kay Jesus. Na kung sino man daw ang mananampalataya at maniniwala kay Jesus ay hindi na mapapahamak bagkus magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Sino raw ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kung sino man daw ang mananampalataya at maniniwala. Oo, may impyerno. Oo, may kahirapan. Pero nagbigay ng solusyon ng Diyos. At yung pinambayad, hindi basta-basta. Mahal yung ibinayad. We were redeemed not by silver or gold, but by the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah. God is not unfair. Sabi niya doon sa Romans 8:29, for those God foreknew, alam na kasi ni Lord. Kaya nga ito sasabihin ko sa iyo kapatid hindi natin maloloko ang Diyos. We can never fake it till we make it. But we can faith it till we make it. Di ba? Napasok. We can never fake it. We can never fake being a Christian. Not because nasa loob tayo ng church, akala mo, sure, naligtas ka na. Not because nagbigay ka ng offering, akala mo, dahil doon, ligtas ka na. Not because mabait ka or whatever. And not because ang tanda mo ng Christian, sure ka na, ligtas ka na. Hindi naman ganun. Sinabi ni Jesus, may nauunang nauhuli at may nauhuling nauuna. Kilala na ng Diyos lahat kung sino sila. Kaya nga sinabi ni Paul, inaantay lang yung sapat na bilang. Meaning to say, talagang nakatadhana na kung sino, kilala na ni Lord yun. Mamaya, duduktungan ko yun. Sabi sa Isaiah 46:10, ito yung sabi ni Lord, I made known the end from the beginning. God is not bound in time. Alam mo kapatid, yung buong buhay mo ngayon, malamang kahit sabihin mong nasandong ka, dito ka sa pinakamahirap na stage ng buhay mo, ito sasabihin ko sa iyo, sa paningin ng Diyos, tapos na yung istorya ng buhay mo. Alam na ni God kung anong ending ng buhay mo. Oh, hallelujah. This should give encouragement sa iyo and security sa iyo that you are in God's hand. Kung pinili mo ang Diyos, kung tinanggap mo si Jesus, ayun yung close dito Dahil ang linaw-linaw ng mga verse na binasa natin kanina, those that He foreknew, He predestined to be called, to be justified, to be glorified, to be conformed kay Jesus. Maging kung sino si Jesus, magiging ganon. Sino raw yon? Yung mga tumanggap kay Jesus. Grabe. And God's purpose will stand. Ito yun, kaya hindi pinindot ng God yung reset button. Di ba, no? Lord, nakita ko na pala mga masasama itong mga taong to. Sana, ni-reset mo na lang ba?
Nung nagkasala si Eva at Adan, dadalawa pa lang ang tao, sana, inulit mo na lang. Di ba, Lord? Walang hirap. Hindi na dumami yung taong matatigas ang ulo, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na tao. Dadalawa pa lang, sana, inulit mo na lang ang creation. Hindi nga ganon. God's purpose will always stand. Merong purpose ang God. Oo, nakita niya na nag-fail ang tao. Kaya nga yung unang verse natin, bago pa niya likhain, the lamb that was slain before the creation of the world. Hindi pa nililikha ang mundo, naialay na si Kristo. Spiritual rin Sabi ni Amba Jade, 3 yun Kaya nung katawan tao si Jesus, yun yung physical na na talagang naialay. May isa pa yun. God's purpose will stand. Sabi sa verse 5 ng Ephesians, sa verse kanina binasa natin, He predestined us para saan daw? For adoption to sonship through Jesus Christ. Kaya ka tinilaga ni Lord, kaya ka pinredestined ni God para gawing anak ng Diyos. Can you imagine? Sino ba yung pinakamayaman tao sa mundo? Elon Musk. Di ba nakita ko sa Facebook yun Si Elon Musk na Can you imagine Elon Musk? Inampun ka. Paldo ka nun, no? Ang traffic. Ang traffic. Parang nakita ko yung isang storya Prince siya ng Middle East. Anak siya ng hari. Then, pumunta siya ng Amerika. Pagpunta niya ng Amerika, spoiled na spoiled siya sa tatay niya Sabi niya. Nahihiya siya kasi syempre gusto niya low-key lang siya Pero yung tatay niya, gusto siya na talagang makita na mayaman talaga. So, binibigyan siya ng magagandang sasakyan. Ayaw niya. Sabi niya, Dad, yung mga classmate ko, hindi nagkukotse, nag-subway lang, nagtitrain lang. Okay anak, sige. Ang ginawa ng tatay, binilan ng subway yung anak niya. Ganon kayaman. Joke lang yun hindi totoo. Ito yung gusto ko pong sabihin sa bawat isa. Na ang gusto ng God sa atin, gawin niyang anak. For adoption. Kung sino si Jesus, maging katulad natin siya. Oh, hallelujah. God's purpose will stand in our life. Oo, kung marami tayong mga pinagdaanan na mga hindi magaganda, marami tayong mga setbacks, marami tayong mga failures, pero alam naman ni Lord yun. Nakita na ng Diyos yun. Alam niya na yung kung saan ka babagsak. Alam din ng God kung saan ka tatayo at kung saan ka matututo. Pero alam din ni Lord, yung mga matagal na sa Kanya, na hindi naman natututo, na hindi naman totoo nasa Kanya. Kilala ni Lord Nawa, andun tayo sa side na, Lord, sana ang ending ng buhay ko na nakita mo is kasama ako sa tinilaga mo. Sana ganun. Amen? Walang makakapagsabi. Hindi tayo pwede maghusgahan dito na ito, mukhang masamang tao to, hindi ito makakaabot sa dulo. Walang ganon. Kasi baka isang araw, matalisod, siya pa yung pinakamabuting tao. Ikaw yung pinakamabuting ngayon, isang araw, na-trigger ka. Oh, hallelujah. Sabi sa verse 30 ng Romans 8, and those He predestined, He also called, tinawag. Merong calling ang Diyos sa buhay mo. Ito po, tandaan natin to. Hanggat hindi pa tayo namamatay dito sa mundo, meron kang pagkakatawag sa Diyos. Kasi sabi niya, yung mga pinredestined niya, tinawag din niya. And those He called, He also justified. Alam niyo ibig sabihin ng justified? Ibig sabihin, alam ni Lord na makasalanan tayo. Alam ni Lord na failure tayo. But God justified us. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya sabi sa Romans 8:1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hallelujah. So tama na, patawarin mo na yung sarili mo. Minsan kasi, yung Diyos pinatawad ka na, ikaw di mo matawad yung sarili mo. Paano mo mayayakap yung pagkakatawag ng Diyos sa'yo?
Maniwala ka na ang Diyos, pinatawad ka na, then move. Move on. Para malakaran mo yung pagkakatawag ng Diyos. And those who He justified, He also, ito I love it, God will glorify you. Maaangat ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Thank you, God. Kaya nga yung pinag-aralan namin kagabi, dapat daw kumakatok tayo. Alam mo, revelation sa akin doon, iba na kayo knocking. Pag knocking na kasi, parang knock before you enter. Alam mo yun? Parang, Lord, nawa mangyari yung kalooban mo sa buhay ko. Hindi na yung gusto mo Kinakatok mo na yung kalooban ng Diyos So ulitin ko yung pinredestined niya, tinawag din niya, ginastify rin niya, at i-glorify niya. So ganun, doon tayo papunta ayun yung natin. Pag ganun. Kaya nga kung ikaw Christian ka, or feeling mo Christian ka, pero hindi ka nagbabago, medyo tatanungin mo rin sarili mo, mahirap maabutan, ulitin ko sa inyo, hindi natin kaya makipaglokohan sa Diyos. Mabuti kung mabigyan tayo ng chance ni Lord na madapa, mabagok, pero makabangon. Paano kung nakita na pala ni Lord, na kahit na ilang libong beses kang madapa, hindi ka babalik sa Kanya. Di patayin ka na lang niya. Oh, hallelujah. Now, God's kindness is rooted out of love. It is pure grace. Wala tayong pwedeng ipagmalaki, mga kapatid ko. Why? His choice was made before we could ever earn it. Wala pa tayong ginagawa. Pinili ka na ng Diyos. Paano natin sabing wala ka pang ginagawa? Hindi pa nga nalilikha yung mundo. Tama? Thank you, Lord. Pure grace. And it reveals God's patient mercy. Alam niyo ibig sabihin ng patient mercy? Alam mo, ito yung patient mercy Alam ng Diyos na ikakatuwa ka 3 beses. Alam ni Jesus, ikakatatwa siya 3 beses. Ito yung patient mercy. Alam ni Lord na matigas ang ulo natin. Alam ni Lord na maraming beses natin siyang kakalimutan. Maraming beses natin siyang hindi pipiliin. Maraming beses natin siyang, alam mo yun, hindi uunahin. Alam ni Lord, maraming beses tayong magkakasala. Maraming beses tayong masama. Alam ng Lord yun. But this is His patient mercy. He knew our sins, yet planned our salvation. Kahit sino ka pa. Sabi sa 2 Timothy 1:9, I love this verse. Tingnan mo mabuti yung verse na yan. Sabi diyan, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. Ito ang layunin ng Diyos talaga sa atin at ang kanyang kagandahan loob. This grace was given us in Christ Jesus. Kailan? Before the beginning of time. May grace na binigay na sa atin. Grabe. Kaya nga, sino tayo? Para husgahan yung ibang tao. Wala tayong karapatan dahil di natin alam. Ang dapat lang natin gawin, yung task na inatas sa atin. Sabi ni Jesus, I came here to seek and to save those which are lost. Hallelujah. Everyone. Sabi, bago dumating end times, the message, the gospel of this kingdom will be preached to all the nations. Ibig sabihin, lahat mabibigyan ng pagkakataon. Hindi unfair si Lord. Paano naman, Pastor, yung mga sila Chaba? Kilala sila Chaba? Yung mahilig kumain ng mga unggoy. Puro ganun reels ko ngayon Sa Africa, kinakain nila puro mga unggoy, ganyan. Talagang native na sila.
Paano yung mga taong yun? They will be given an opportunity. I really do believe in that. Ang dami ng missionary. Malay natin, this church magpadala ng mga missionary sa mga ganun lugar. Tama, no? Oo. Totoo, everyone will be given a chance. At marami na pong indigenous tribes na mananampalataya ni Kristo. Alam niyo ba yun? Marami na. Sa Pilipinas lang, yung mga mangyan, mga pinuntahan namin doon, matataas pang pananampalataya sa atin eh. Hallelujah. Now, God's goodness in perfect display. I love it. Kaya wag nating titingnan yung predestination na unfair. Unfair yon kung di mo tinanggap si Jesus, no? Unfair for you kung feeling mo ayaw mo. Unfair talaga para sa'yo kung ayaw mo kasing tanggapin ng Diyos. Unfair sa'yo kung ayaw mo talagang lumakad sa pagkakatawag ng Diyos. Pero doon sa mga talagang nananampalataya kay Jesus, this is not unfair. This is full God's display of His goodness. Eh kung hindi ba naman mabuti ang Diyos, hindi pinagpapatay na lang tayo lahat. Sa dinami-dami ng planeta sa buong sa buong universe. Tama? Pero hindi, mahal ka ng Diyos eh. Mahal tayo ng Diyos. Now, this predestination will assure us security. Tandaan niyo to. Ano ibig sabihin nun? Dati, ang pagkakaintindi ko lang, sa Philippians 1:6, na favorite verse ni AJ, ano yung Philippians 1:6? Sabi diyan, and I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it's finally finished on the day when Christ Jesus returns. Napakagandang verse. Yes, it can apply sa ating buhay dito sa lupa, na lahat na sinimulan ng Diyos sa atin, tatapusin niya. Yes, God, it can apply. But now I really understand kung ano ibig sabihin yan. Yung nakita ng Diyos na tayong lahat na talagang nanampalataya kay Jesus ay i-conform to the likeness of Jesus with glorified body. We will reign with Him in heaven. Kung anong meron kay Jesus, mangyayari sa buhay natin. Mangyayari yan. Because tatapusin ng Diyos yan sa buhay natin. Oh, hallelujah. Now, predestination is for our eternal good, even through trials. Kahit gaano kahirap yung buhay mo ngayon, kapag sigurado ka na itinalaga ka na ng Diyos, ay naku naman. You can endure every trials. You can endure every tribulations. You can endure every pain. Kasi alam mo, yung inahanda ng Diyos sa'yo is even greater. Oh, hallelujah. Sabi, no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined kung anong inahanda ng Diyos sa bawat isa. Sabi sa Romans 8:28, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. So if you believe that you are in the purpose of God, kung ano mang nangyayari sa buhay mo ngayon, at the end of the day, God is working all things for your good. Hindi man kagandahan ngayon, napakasakit man ngayon, manampalataya ka lang sa Diyos, magtiwala ka lang sa Diyos, dahil tatapusin ng Diyos ang ending niyan para sa ikabubuti mo. Tuloy-tuloy lang, kapatid. Huwag kang huminto sa hirap ng buhay. Huwag kang huminto sa sakit ng buhay. Tuloy-tuloy lang, malalampasan mo yan. Matatapos din yan at maluluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Kasi may purpose siya. Ang ganda-ganda ng verse sa dalawang unang verse natin, ulit-ulitin niyo lang yun. Ito yung nakainang purpose ng God sa atin. Those He predestined, He also called. And those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. Hindi matatapos ang buhay mo at hindi glorious. Now, predestination leaves no room for boasting. Walang yabangan dito. Paano ka magyayabang? Wala kang ginawa. Only gratitude. Mapapa-thank you, Lord, ka talaga. Hallelujah. It draws us to worship God who set His love on us before time began. Simple lang naman ang gusto ni Lord. Mahal na mahal kasi niya tayo.
Gusto lang naman niya makapiling niya tayo habang buhay. Makasama tayo sa buhay na walang hanggan. We will just worship God and be thankful sa Kanya. And for those na hindi thankful, those na hindi grateful, those na hindi nag-worship kay Lord, why? Kasi akala nila yung buhay hanggang dito lang. Akala yung buhay ito lang. Ang buhay, kung ano yung gagawin ko dito, ito yung buhay ko. Kung wala akong gagawin, kung wala akong mangyayari sa buhay ko. Why? Wala silang Diyos na kinikilala. Wala silang Diyos na pinapanampalatayaan. Pinatitiwalaan. If you understand well yung pinag-aaralan natin ngayon, itinalaga ka, sure ka na pinredestined ka ni Lord, then you are destined for greatness. You are destined to reign. Reign. Joseph, Amen? Kaya nasabi yun sa yung verse na destined to reign, anong verse yun? 2 Corinthians 5:17. Hallelujah. Nakatadhana ka talaga. Now, practical implications of predestination. Ano po bang ano bang mga epekto sa buhay natin? Practical ng predestination. Una, you will have confidence in salvation. Lagi ko sinasabi, mamatay na tayo lahat sabay-sabay. Okay lang. No? Why? The eternal life nagsimula na eh. Ang mga Christian hindi na namamatay. Natutulog lang. Alam niyo ba yun? Yes. Natutulog lang. Wag na kayong magtaka kung anong pakiramdam ng patay, ha? Araw-araw ginagawa natin yun. Tama? Ganun lang po yun nun. Huwag kayong magkalala. Marami na tayong mga kapatid na ilang libong taon ng tulog. At sang araw, sa tunog ng huling trumpeta, ang lupit ng alarm clock nila. True. Sa tunog ng huling trumpeta, bubuhayin lahat ng mga natutulog na mga kapatid natin. Kaya huwag kayong magugulat one day pag biglang may mga nagtaiwan sa tabi nyo. Bagkus, pag nangyari yun, matuwa ka. Pero huwag ka masyado matuwa. Baka pag biglang nag-angatan yan, di ka sumabay. Sarap datnan. Kasi talaga may generation na dadatnan eh. Tama, no? Sana ito na yun. Sana, andito na yun. Sana yung mga batang yan, mga huling generation na yun. Nakakapagod na yung mundo. No? Magugulo yung mga tao. Hallelujah. I love this. Ito, tandaan nyo tong verse na to para hindi tayo masyadong mayabang. Sabi sa 2 Peter 1:10, so dear brothers and sisters, work hard. Work hard to what daw? Work hard to prove that you really are among those God has called and chosen. Pagbutihin mo, siguraduhin mo nakasama ka dun. Alam mo kung paano? Ang illustration daw niyan, be like the third monkey doon sa Noah's Ark. Ayun, imagine ninyo. Be like the third monkey doon sa pila papunta sa Noah's Ark. Ilan lang ang papasok sa Noah's Ark? Dala-dalawa. Paano tatlo sila? Grabe naman. Ipaglaban mo, ikaw yung pangalawa. Every day, be like the third monkey. Mukha ka namang monkey. Hindi, joke lang. Sabi ni Peter, work hard. Ito ang i-work hard natin. To prove. Patunayan. Do these things, then you will never fall away. Totoo. Totoo. If every day, you're sinisigurado mo every day, Lord, spirit check, Lord, are you still with me? Alam mo yun?
Do you pray every day? O pagkagising sa umaga, kinakausap mo ba yung Diyos nating buhay? Are you thankful? Are you thankful of the grace and mercy that you have received every day? Are you thankful for the gift of righteousness na hindi mo karapat-dapat na makuha? Are you aware that God is with you? O wala lang pa kay, tsamba-tsamba lang, swerte-swerte lang. Ang cute ni Lord. Natatawa ko pag sila lang sasabi yung cute si Lord eh. Oh, cute naman si Lord talaga. Pogi pa, gwapo na lahat na. No? Basta lahat ng mga magagandang attributes. God is good. God is good. And I love Jesus. Why? Because He loves us so much. Sabi niya sa John 10:28-30, I gave them eternal life, and they will never perish, and no one can snatch them away from me. Hallelujah! Ang totoong na kay Jesus, tandaan niyo yan. No one can snatch them away from me. Sinabi ni Lord yan. Kaya siguraduhin mo talaga na kay Jesus ka. Kasi pag talagang sure ka na kay Jesus ka, you are in good hands. Matinding kapit. No one can snatch them away from me. For my Father has given them to me. Akin yan! Akin lahat yan! And He is more powerful than anyone else. No one can snatch them from the Father's hand. The Father and I are... Hallelujah. Pangalawang practical implication, pag alam mo yung predestination na kasali ka, it will give you motivation for holy living. Totoo po. Ay nako. Pag naiintindihan na natin to, talaga namang hindi po nagpapatuloy sa pagkakasala ang totoong nakakaintindihan na to. Because this is why God has called us to live a holy life. Ano ba yung holy? Kasi akala natin lagi sa holy yung may bilog dyan. Kailangan yung lakad, onti-onting steps lang. Holy. Sabi sa Hebrew niyan, sa Greek niyan, is separated ones eh. That's holy. You will set aside. Napakasimple ng pagiging holy. You are set apart from the world. Sabi sa Ephesians 1:4, He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Ephesians 1:4, sabi yan. Tingnan mo yung Ephesians 4:1, pompiang yan, baliktaran yan eh. Sabi sa 4:1, sabi sa 1:4, 1:4:1, no, tayaan nyo na. 1:4:1. Sa 4:1, ano sabi sa 4:1? Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. For you have been called by God. Mabuhay ka na karapat-dapat sa pagkakatawag sa'yo. Okay ba yun? Hindi ka lugi. Ang hirap kasi lagi mo inisip lugi. Lugi kasi pag yung nag-live ako ng holy life, yung iba namamayagpag na, yung iba maganda na yung inaano sa buhay. As ako, hindi ganun yun. Wala ka ba tiwala sa Diyos mo? Wala ka ba tiwala sa tatay mo sa langit? Those He called, He also justified. And those who justified, He also glorified. Hallelujah. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. God will definitely raise you up. God will definitely bless you and make you glorious. Why? Para ma-declare natin yung praises of Him. Ayun yun eh. To declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. I believe naman, hindi mo kaya. Pag siguro naman napakapangit ng takbo ng buhay mo, hindi mo bibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos yun eh. Tama? Kaya ako naniniwala na talagang ang God, talagang pasasaganahin din talaga ang buhay mo dito. God will definitely bless you here. And you're giving glory sa Kanya. Tama? Ay nako.
I came here that they may have life and have it more abundantly. Hallelujah. May verse sa Proverbs, sabi doon, payayamanin ka ng Lord para sa kaluwalhatian niya. Nalimutan ko na yung verse. Number 3. Ito, last na to Maikli lang, okay lang ba yun? May natutunan po tayo ngayong gabi. So, ang practical na implication nito talaga, pag dumating ka na naintindihan mo na ng gusto, na ligtas ka, wala ka namang ginawa, pinili ka ni Lord, ligtas ka, alam mo kung ano, you will lead a life na may pagkakatawag sa evangelism, call to evangelism. Kaya nga yung huling-huling utos ni Jesus sa atin, di ba? Go, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you to the very end of the age. Why? Kasi nga kilala na ni Lord kung sino yung sa Kanya. At marami pang possession ni Lord. Wala pang awakening. Andun pa sa mundo. Andun pa, masasama pa ugali. Andun pa, mga adik pa yung iba. Andun pa, mga chismosa pa. Andun pa. Kalat-kalat pa sa mundo. Kailangan pa ng awakening. Sinong gagawa nun? Wala namang hindi naman yung mauntog sa pader. Walang ganon. Sinong gagamitin? Ito yung mga naliwanagan na. Kaya sinabi ni Jesus, yung mga nagawa ko, magagawa nyo rin at higit pa. Mas marami kayong maabot. True enough, the disciples, ang dami lang naabot. Si Jesus nag-focus lang sa Israel, sa Jerusalem. Judea, Samaria, yung pinaka-napuntahan niya. But the disciples umabot sa Asia, umabot sa kung saan-saan. Tama? At tayo rin, na nauunawaan, nakabilang na tayo dito, na talagang God will make us glorious. Kasama niya tayo, maghahari. Hallelujah. Ako naniniwala, may makakakilala pa tayo na kabilang dito. Hindi man lahat. Huwag natin lahatin. Pero sure ako meron pa. Kung nasaan ka man, meron pa. Naway maging instrumento tayo ng Lord to tap them. Katabi mo sa school, hindi dahil sa maganda, in-invite mo. True. Walang nagkataon lang. I don't believe in coincidence. I always believe in divine appointments. Kahit wrong motive pa ibang tao, okay lang yun. Diyos ang tumatawag sa tao. Ginagamit lang po tayo. Tama ba? Naway maging instrumento tayo ng Diyos. Sabi sa Matthew 9:35-38, and Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. When He saw the crowds, ako pag nakakita ako ng mga concert, dahil tao, mga festival, fiesta, sa mall, punta ka sa Ortigas ng rush hour, yung makita mo yung tao, dikit-dikit talaga maglakad na gano'n. Di ba ganun sa Makati, sa Ortigas, dikit-dikit silang ganyan maglakad do. Talaga nagmamadali lahat. Can you imagine, si Jesus ang nakakakita sa kanila? Ayun yun. Sabi diyan, when He saw the crowds, when Jesus Christ saw the crowds, He had compassion for them. Because they were harassed, helpless, like sheep without a shepherd. Yung mga tao sa paligid natin, mga depressed, oppressed, harassed, helpless. Then He said to His disciples, nawa tayo yun. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest.
Tinawag ka ng Diyos, pinredestined ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, ginastify ka ng Diyos. God will make you glorious. Not just nang wala lang. Tandaan niyo to not without a purpose. Kasi kung wala ka ng purpose, I believe, tegi ka na. Ito lang yun. Gusto mong humaba buhay mo? Gusto mong tumagal pa yung buhay mo dito sa lupa? Pag-pray mo kay Lord na gamitin ka pa. Lord, sana Lord may purpose ka pa sa buhay ko, marami-rami pa. Kasi kung wala na, kukunin ka na niya, tama? Maraming nababorn again, tumatanggap kay Lord, kinabukasan, tegi na. Maraming ganun, sa mga hospital, whatever. Siguro nakita ni Lord, malayo-layo, na grabe pagmamahal ni Lord, no? Nakita pa ni Lord, bago pa pakawalan to. Kukunin ko na lang. O sino dito gusto mauna na? Sinong pagod na sa mundo? Hindi. Maganda kahit mahirap dito, may layunin ng Diyos sa buhay mo. Tuloy-tuloy lang. Ito tatandaan mo ito yung nagrema sa akin kagabi sa pinag-aralan namin. Kapag ang Diyos ang nag-utos, siya rin ang magpo-provide, siya rin ang magbibigay lahat ng resources na kailangan mo. Hallelujah! So kung malaki ang paggagamitan ng Diyos sa'yo, malaki ang resources na nakahanda para sa'yo. Ba't ka matatakot? Hindi mo naman trabaho yan. Trabaho ng Diyos yan, gagampanan mo lang. Oh, hallelujah. I love it. So tuloy-tuloy lang. Oo, mahirap. Oo, maraming persecution, maraming mga whatever, ganyan. Ano naman, Diyos naman ang kasama mo. The power of God, the Holy Spirit is resting upon you. The same power that raised Christ from the dead lives in you. Hallelujah. Thank you, Lord. Conclusion. Many are called, but few are frozen. Tama ba yun? Tama, di ba? Many are called, but few are frozen. Maraming nilalamig lang. Para yung iba nanigas na. Yung Paulo 22:14. Many are cold, but few are frozen. Kung ikaw nanlalamig ka pa lang, yung iba naninigas na. Ang sabi diyan, many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag. Sabi ni Jesus, sa makapagtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Huwag kang magyabang na akala mo okay ka na. Sabi sa 1 Corinthians 10:12, huwag akalain ni naman na siya'y nakatayo na. Baka isang araw siya naman ang matalisod. No. Tandaan natin yung sinabi sa 1 Peter kanina, make your calling and your election sure. Work very hard. Sabi doon, na siguraduhin mo na araw-araw, kabilang ka doon. Baka mamaya masyado ka ng kumpiyansa. Hindi, tagal ko na kasi Ayun pala, sa listahan ni Lord, sa mga nakita niya, hindi ka pala kabilang. Sakit. Kaya nga everyday, siguraduhin natin. Everyday, be grateful, be thankful. Kumustahin mo yung relationship mo kay Lord. Ganun lang naman kasimple para masigurado May relasyon ka sa Ama, may relasyon ka sa Diyos, nararamdaman mo siya, nakakausap mo siya, naririnig mo siya, sinasamba mo siya, pinapalatayaan mo siya. Amen? Hallelujah. Remember, you're not yet born, but God has already chosen you. Be grateful. God called you for a purpose. Live and walk it. Tinawag ka ng Diyos, may layunin ng Diyos sa buhay mo, ipamuhay mo, lakaran mo. Amen? Hanggang marating natin yung finish line, masabi natin that I have finished the race. I have fight the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. And to God be the glory. Palakpakan mo si Lord. Hallelujah.